Pangulong Bongbong Marcos viral ngayong araw matapos hamunin ang self-proclaimed appointed son of God Pastor Quiboloy na harapin na ang Senado at Congress tungkol sa mga kinakasangkotang isyu ng pastor. Ito ay matapos sampahan ng US prosecutor si Quiboloy dahil sa di umano'y sangkot ang pastor sa sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children sa Estados Unidos. Tinawanan lang din ng Pangulo ang akusasyon ni Quiboloy sa kanila ni First Lady na nakikipag-ugnayan daw ang Pangulo sa US para ipa-assassinate siya. Matatanda ang spiritual advisor ni dating Pangulong Duterte at malapit nitong kaibigan si Pastor Quiboloy. Ang malaking katanungan dito mga kababayan, nasaan na nga ba si Pastor Quiboloy ngayon? May kinalaman kaya ang dating Pangulong Duterte kung saan nagtatago ang pastor ngayon? Tara mga kababayan, samahan niyo ako para sabay-sabay nating himayin ang mga mainit na balita sa araw na ito. Sa ambush interview ni Pangulong Bongbong Marcos kanina ng mga media sa Villamor Airways, natanong ang Pangulo kung ano ang kanyang pahayag tungkol sa naging pahayag ni Apollo Quiboloy na nakikipag-ugnayan daw di umano ang Pangulo sa US para ipa-assassin ang pastor. Tinawanan lang ito ng Pangulo at sinabing hindi pa siya presidente nung nag-file ng kaso ang US laban sa kanya. Sinabihan din ng Pangulo na lumitaw na ang pastor para sagutin ang mga tanong ng both Senate and Congress dahil lagi lang naman daw niyang sinasabi na hindi daw totoo ang mga akusasyon sa kanya. Sinabi ng Pangulo na kung hindi siya sisipot baka daw makontempt pa siya at maging tuloy-tuloy na at ayon sa Pangulo ay mas malaking problema pag nangyari yon. Dinagdag pa ng Pangulo na walang may gustong ipa-assassinate ang pastor at sinabing harapin na lang ng personal ang Senate at ang Congress sa mga tanong nila para matapos na kung wala naman talagang katotohanan ang mga akusasyon sa kanya. Good morning, sir. Good morning. Sir, namin statement niyo sa naging statement ni Pastor Quiboloy. Okay, Pastor. Quiboloy, sir, he's claiming that you and the First Lady is conniving with the U.S. The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Sir, yung claim niyo po na assassination. So what's your take on this? Hindi na nakatenda nila. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya i-assassinate? Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate.
Kamakailan lang ay nag-issue ang Senate at ang Congress ng subpinas kay Quiboloy dahil wanted ang pastor sa Federal Bureau of Investigation o FBI, pero imbis na magpakita sa Senate hearing noong February 27, nag-post na lamang ang pastor ng audio clip sa Buhay Kingdom 2024 FB page at sinabing dahil daw nanganganib ang kanyang buhay, hindi daw muna siya magpapakita at tanging boses lang daw muna niya ang kanilang maririnig. Agad naman itong sinagot ni Chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality, Senadora Risa Hontiveros na wag daw dapat pa-victim. Ang hinihingi lang daw nila ay humarap sa legal na proseso si Quiboloy. Kasama na daw sa proseso ang Senate investigation. At sinabi pa ng senadora na huwag mo pong daanin sa lingwahe ng patayan dahil iyan ang nakasanayan nyo. Ang next hearing ay on March 5 and if Mr. Quiboloy will not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Samantala, itinanggi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang akusasyon na tumatanggap siya at ang kanyang anak na si VP Sara ng mga bag ng armas mula kay Apollo Quiboloy. Sa isang press conference nung gabi Martes, February 28, sinabi ni Duterte na hindi daw siya tumatanggap ng baril mula kay Quiboloy at hindi siya nanghihingi ng armas. Pinayuhan din ng dating Pangulo si Apollo Quiboloy na magpahuli na lang kung ayaw nitong humarap sa pagdinig ng baril kay Pastor Quiboloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sama siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. I have about almost more than 500 firearms registered. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili pero hindi ko magamit. I can only use one. I can carry a gun only one of the entire collection maski mag-abot ng 50 million. You're only allowed by the authorities to carry one gun, not even a rifle. Hunting, maybe. Shotgun, okay. But military hardware, no. Wala nga ako eh. All that I had before was military, pero MR. Because sitwasyon, alam mo na, mayor ka, punta ka ng bukid, hindi mo na malaman kung sino yung kalaban mo. Hindi mo talaga alam kung sino ang gustong gorgor sa iyo.